Tayo pong lahat ay magsitay. When we truly know and understand that we have a limited time on earth, and that we have no way of knowing when our time is up, that we will begin to live each day to the fullest as if it was the only one we had. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya. Ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos na Ama natin kay Jesucristo ay mananatili nawa lagi sa atin. Ang wika ng mga ngaral, alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat man ang gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay isusulit natin sa Diyos. Tayo ba'y manalangin? Ama namin makapagkalinga, sa pamamagitan ng iyong anak na nagtagumpay sa kamatayan, ipagkaloob mo sa amin ang iyong liwanag. Silayan nawa kami ng kanyang sinag upang pakinabangan namin ang biyayang dulot ng kanyang muling pagkabuhay. Ang sinag din ito nawa ang tumanglaw sa minamahal namin yumao, na upang malwalhati siya makarating sa tahanan mong malamig. Iniluluwag namin ito sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpapawalang hanggan. Amen. Natin na gamitin ang Panginoon ng Panginoon. Oh, what a force there is of glory.
chapter 3, verse 11. Kaya po bakit ito sa English at Tagalog. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from beginning to end. Sa Tagalog naman po, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunang tiyaon. Inilagay niya ang sanlibutan sa kanilang puso na ano ba't hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Diyos mula sa kasimula hanggang wakas. Tayo ko'y pinatala sa pagkabasa. Tayo ko lahat makakaupo. Parang ngayon ako magsalita ni Albert. Tayo po ay pupuri sa Diyos sa gabi ito. Dahil sa kabila man ng kalungkutan natin nararanasan sa pagkawala ng ating minamahal na kapatid, ay meron po tayong dahilan upang magdimang at magpasalamat sa kabutihan ng ating Diyos. Tunay nga sa bawat gawain na ating ginagaluhan, ito ay merong akto ng pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. Sa mabuhay man o sa mamatay, tayo ay nagpupuri sa Diyos. At ito po ang dahilan ng ating pagtitipon sa gabi ito. Sapagkat patuloy nating kinikilala ng Diyos ang pinagmulan at sa Diyos din tayo babalik ang pagdating ng panahon. Tayo po ay sumadaling manalangin. O aming Diyos ng pag-ibig, patuloy namin inihahayag ang aming papurit pagsamba sa mga oras na ito. Kamunahin po kami ng inyong banal na Espiritu at patuloy namin itanghala ng inyong dakilang pangalan mula ngayong magpasawalan ng tayo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Taong 2000 po ng aking unang nakilala ng ating kapatid na Albert. At pinakilala mo ito sa mga kabataan ng ating kapatid na Isa. Sabi niya, Boss, boyfriend ko. Nagulat kami kasi ang laki-laki na talaga naman ni Albert. Siyempre po, sporty ang dating ni ang tawag namin sa kanya, Papa Albert. Talaga namang mamamangha ka sa kanyang physical features. So, nung nagkaroon po tayo ng pagkakataon na nakilala siya, ang unang impression ko sa kanya ay tahimik, pero malaman yung kanya pong sinasabi. At mabait naman talaga itong ating kapatid na ito. At doon po yun sa Bailen, sa Cavite. Sana ma-retrieve mo, kapatid na Ogie, yung mga teachers natin. Hindi ko lang alam kung anong mga tsura namin noon. Pero alam ko, bukod tangi po ang ating kapatid na Albert. Walang t-shirt. O, tao pa naman talaga. Wala tayong t-shirt, pastor. Wala tayong t-shirt. Pero iba pa ang itsura namin noon. So, medyo, updated version. Kapatid na Maris. At the same time, talaga makikita mo yung uniqueness ng ating kapatid na ito. Sapagkat hindi lang sa kanyang physical na pangangatawan at sa kanyang gating, kundi yung kanyang pag-uugali. And napapasalamat tayo sa Diyos sapagkat ang ating kapatid na Albert naman ay nakabilang na. Napabilang na dito sa pananampalatayang Ebangheliko. At naging bahagi na siya ng Iglesia ng Mississippi Pasay. Ngayon, ang araw kong ito ay napaka-espesyal para sa atin. Unang-una, ang katawang kalupa ko ng aking kapatid na Albert kanina ay nandyan pa.
at dinala po doon sa crematorium upang gawing abo. At bago natin ginawa yun, papasalamat po tayo sa Panginoon dahil nagkaroon tayo ng pribilehiyo na may panalangin ng pamilya nito. Kasama po ang ina at kapatid ng ating kapatid ng Albert at tatay ng may bahay at anak. Yung mga special o loved ones na naroon kanina. So, lahat ng mga magagandang alaala ay dala-dala natin sa ngayon. Ang ating pong binasang talata mula sa aklat ng Manungaral ay nagpapaalala sa atin ng ilang bagay. Una po, ang kahalagahan ng pagkatakot sa Diyos. Sapagkat ang pagkatakot sa Diyos ay pasimulan ng karunungan. Ayon po doon sa mga manunulat, ang lupon o grupo na sumulat ng aklat ng Manungaral ay punong-puno po ng karunungan o wisdom. At meron po pagkakaiba ang wisdom at ang knowledge. Yung karunungan at kaalaman. Pag sinabi natin kaalaman, ito yung na-acquire po natin sa mga institusyon tulad ng paaralan. Kaya nga po tayo nag-aaral. Mula po kinder, elementarya, high school, kolehiyo, meron pang masteral at tinatawag natin doctoral. Pero sa lumang sukatan ng tunay na karunungan, unang-una ay ang pagkatakot sa Diyos. Marami po ang mga taong nakaabot sa pinakamataas na antas ng pag-aaral, subalit walang karunungan sapagkat sila ay walang pagkatakot sa Diyos. Pero marami naman po mga tao na hindi man lang nakatapos ng elementarya, pero punong-puno ng karunungan sapagkat sila ay may pagkatakot sa Diyos. So, sabi po sa aklat ng awit, ang pasimulan ng karunungan ay ang pagkatakot sa Diyos. May pagkatakot sa Diyos sa ating kapatid na Albert. Sapagkat kinikilala niya kung saan siya nanggaling. At kinikilala rin niya, siya ay babalik sa kanyang piling. At ito po ang lalo natin pinaginilayan sa tuwing tayo po ay nagtitikon sa bagay ng okasyon at pagkakataon. Na ang buhay natin tanlay hindi sa atin. Ito ay mula sa ating Diyos. At darating ang panahon na tayo magbabalik sa Kanya. Sa nakalipas po ng mga linggo, napakadaming mga pangyayari at kaganapan sa ating pong paligid at sa ating pong lipunan. Unahin natin ang show business. Sunod-sunod ang mga artista na mauna na. Sinimulan ni Pilita Corrales. Sinundan po ni Ate Gahi. Pangatlo po, si Haji Alejandro, ang original na kalaban ng Kolehiyada. And of course, Ate Gahi, the superstar, the national artist ng ating bansa. Pilita Corrales, ano ba ang kaguni sa kanya? Yes, ako'y nagkapagdiman. At kapag siya po ay kumakanta, hinihilig yan. Diba? Yan ang uniqueness niya, kumata niya. Na may street pa rin yung kanyang at hindi sumasakit yung balakan. Kaya niyo pa bang kumanta ng gano'n? Siguro pagalit, masakit na yung balakan niya. Ate, makabalik. Ate, harapin pa tayo ng Diyoras. And then, yung leader po na si Blang Romano Katoliko, si Pope Francis. At ngayon po ay nasa panahon sila ng pagpili at pananalangin kung sino susunod na Santo Papa. Sinundan pa ng mga tinatawag natin tragic deaths and accidents. Doon po sa Esitex, sa Takia, kung saan-saan ng mga aksidente na talaga namang sunod-sunod. Kada probinsya sumasagot. And lately, yung mga pulis natin, mga kapatid, sa Mindanao, 11 pulis ang namatay. Para sa ating pong kamatayan, hindi po ito untimely.
Sapagkat ang kamatayan ay laging timely. There is no such thing as untimely death. Pag sinabi ng Panginoon, oras mo na. Oras mo na. May kaibigan niya ako, may sa pusa eh. 5 beses nang na-aksidente yan, buhay pa. Pero meron talaga tayo tinatawag na oras. At sabi po ng ating talata, in His time, in God's time, God makes all things beautiful. Sige na, kumanta nga tayo dito eh. Alam po ba natin yung kantang yun? Kapatid? Isa sa mga paborito natin na awitin to. Sige, atin po natin, ano? In His time. Sige ho. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as You're teaching me Your way, that You do just what You say in Your time, in Your time, in Your time. You make all things beautiful in Your time. Lord, my life to You I bring. Lord, my life to You I bring. It's winter and it's spring. It's winter and it's spring. May I fathom everything. May I fathom everything in Your time. In Your time. Meron daw kong dalawang uri ng panahon. Bukod po sa kinakanta ni Noel Cabarro na panapanahon. Napaborito namin ng ating kapatid na isa. Mas magkakantay natin. Sa kanya na. May dalawang gabi ba naman tayo eh. So, bukod po sa sinasabi ni Noel Cabarro at ng bukulog na panapanahon ang pagkakataon. May babalik ba ang kahapon? Sabi rin naman ni Aiza Sicierano, pagdating ng panahon, baka ikaw at ako. Ano pa ho mga kami panahon? Sige nga. Magsaya po. Sa pangita mo yan, ha? Baka bigla mo na si Albert yan. Bigla na. Mag-rock and roll tayo din pa. Ano pa ho? May panahon pang mata. Yes, may panahon ng bawat tao. Yung composition na mga yan, tao ang gumawa, no? Pero yung tinatawag po natin God-inspired time or theme. Ito po yung ating ibinagpapasalamat at pinagdiriwang sa gabi nito. Dahil ang panahon natin pong pinagsasaluhan at pinagdiriwang ay ang panahon kung pinagkaloob ng Diyos sa atin. At tayo po ay mga tagapagtanggap at tagapag-ingat nito. Tayo po ay katiwala ng panahon ng Diyos. Kaya meron po tayong pananagutan upang natin gamitin ito sa makabuluhang gawain at layunin. Ang tanong, pag bumalik na tayo sa Panginoon, ginamit mo ba yung panahon na binili ko sa iyo? O nakontento na lang tayo kung maghapon nakakapanood ng Facebook? Minsan talaga, dahil sa inip ng tao, amin ko naman, nanonood talaga ako ng Netflix halos buong maghapon pag Lunes. Kasi yun ang aming pahinga. Kaya pasensya ka na natin. Ito si ate, pag hindi ka na-reply, text ka pa talaga eh. Kaya maghintay ka pag Lunes ha. Suplado ako pag Lunes. Joke lang po.
May time po talaga para sa lahat. Tama po. Ito panahon ng pagpapahinga, panahon ng saya. Pero ano ho ang ating pananagutan na gamitin ang panahon ito sa makabuluhang layunin? Hindi naman KJ ang Panginoon eh. Okay lang yun. Pahinga ka dyan, matulog ka. Magliwalang ka, magbuhal ka pang isa-isa. Mamasyal ka sa usap-usap ko. Okay lang yun. May panahon na sa bawat bagay eh. Kaya lang, dapat malinaw yung mga paggamit sa panahon, nakaangkla, nakaugnay sa panahon ng Diyos at sa kanyang layunin. At ano po bang layunin ng Diyos para sa atin? Ito ay gawin natin, gamitin, at ialay ang buhay natin sa ikabubuti ng lahat. Yung sinasabing life to the fullest, ito ang gusto ng ating Panginoon para sa atin. So ano kung ibig sabihin nun? Pag nagmahal ka, wagasan mo na. Ipodo mo na. May opposite din yan. Kasi sabi po sa naunang talata ko sa ating sa aklat ng mga aral, mayroong panahon ng pag-ibig at may panahon ng pagkamuhi. So, ipodo mo na rin ang pagkamuhi mo. Di ba? Pero mayroong proseso na tinatawag po natin nagtatakbo ang Diyos o nagtatakbo ang panahon ng Diyos at ang panahon ng tao. At dito po nabubuo yung konsepto at mensahe ng ating inawit kanina. Sa panahon ng Diyos, ang lahat ay nagkakaroon ng kaayusan, nagkakaroon ng layunin, nagkakaroon ng dahilan. Because in His time, He makes all things beautiful. And beautiful, Jesus makes all things beautiful. Naalala mo natin yung katangan? Beautiful, beautiful, Jesus makes beautiful. Jesus makes beautiful things of my life. Carefully touching me, closing my eyes to see. And Jesus makes beautiful things of my life. So meron pong dahilan ng Diyos na nagpas po sa kamalayan at panahon ng tao. Maaaring sa ngayon malabo pa, kapatid na Isa at Jaco. Bakit nga ba nangyari ito? Pero darating ang panahon na unti-unti malalaman natin ang dahilan ng Diyos kung bakit naganap ang lahat ng mga pangyayari ito. Pag tinanong nyo rin yung mga namatayan doon sa SCTEX at doon sa NAIA, malabo pa ngayon eh. Pero kung magiging dahilan ng kamatayan ng ating mga kapatid na yun para buksan ang panawagan sa maayos na transportasyon, sa pagtrato sa mga driver at mga manggagawa, sa paggagasta ng mga pondo ng gobyerno para doon sa tamang alokasyon nito, merong dahilan ang bawat kamatayan. At ganun din ang ating Panginoong Kristo. Hindi siya namatay sa krus ng walang dahilan. Kundi merong sapat na dahilan ng ating Panginoong Kristo na siya ay pinanganak, nabuhay, namatay. Subalit sa ikatlong araw ay nabuhay na muli. Na nabibigay sa atin ng pag-asa, nabibigay sa atin ng pananampalataya, na sumama naman tayo sa magandang pagkakataon, sasabihin pa rin natin na buhay si Kristo, na kaya kong harapin ang kinabukasan sapagkat kasama ko ang Diyos na nabuhay na muli. Kaya para sa atin, ang kamatayan ay isang pakinabang. Hindi ito magagapi ang diwa at pananampalataya ng ating
ating kapatid na Albert na siya ay nasa Panginoon. Na siya ay kabilang sa Panginoon at siya ay para sa Panginoon. Mga kapatid, sa gabi nito, sabi rin ng ating talata, maaaring sa gabi nito ay meron tayong pagluha. Subalit sa kinabukasan ay naroon na ating maranasan ang kaganapan at kasiyahan na dulad ng ating Panginoon. Because in His time, He makes all things, including death, in life and in death, there is beauty. He makes all things beautiful. Sa pangalan po ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ating pong pakinggan ng handog awit ng ating kapatid na Eunice. What's your number one Google for the summer? This Camsnap camera. I like documenting my travel.
tayo ay tatapos sa mga words of remembrance. Kung sino yung magbahagi ng mga memories na panahon na kasama po natin si kapatid na Albert. Iyak na ako dahil na ako. Ay, magandang lalaki ko po ako sa inyo lahat. Ako nga po pala si MJ. Full name ko Mark Julius si MJ. So, single po kay Father. I met Albert back in college. So, tinig kami. Hindi siya makakalimutan ka lang isa to. Kasi yung crush ko, di ko alam girlfriend na that time. Pero knowing him, very gentle. Sobrang, ano kami, hindi kami ganun ka-close. Tapos, nagkita kami ulit doon. I used to work sa leadership. So, I used to work sa Taiwan office. Kasi hindi mo yung GA. So, nakita ko siya, I was starting the show. Kaso siya lang. So, tinala ko. Pero nahiya ako pati. Kasi baka niya ako kilala. So, that's the time na tinatawag niya ako sa office ng GSM. Si Ana, si Ana Pag-Ire. Kinala mo yung mga. Malaking tao din. Hindi pagkakas sa office. Parang ano pag tinatawag na ng GSM, parang feeling mo na principal sa office kami. Basta sales kami. May dalawa na. Sabi ko yan na, tapos we have common magahiling sa tapos, basketball. So, nagpo-communicate kami niyan every once in a while. Tapos, sa motor, yan yung mga common na namin. Tapos, sinasama niya ako sa Harley Davidson na group, kahit wala na akong Harley. So, I don't know for some reason, hindi na ako kasama na. Actually, si Albert is the mother na remember. Ano mga wife na kumbaga even hindi lang naman differential ako. Sobrang DJs ko. Parang magkatingin na lang talaga natin. Alam niyo din na hindi kasi sa akin hindi ganyan. Sobrang grateful lang din ako kasi in this walk of life, only a handful of people you can say na yung relationship niyo sa vida. So, yun lang ang sabi ko kay Albert na sobrang great na sobrang generous niya. Saka sobrang totoong tao. Sabihin niya sa'yo kung nakakamdaman niya. Parang kasi nasabi yun. Very diplomatic siya. Very diplomatic siya. Hindi siya analytic din at the same time. And yung character ni Brother Albert yung Istanbul is yung authenticity. Saka yung intake niya sa pangkasin sa ating sa Paris is coming out of love and concern. So, yun yung pagkakilala ko sa kanya. And I'm happy and sad at the same time. For the reason na syempre, physically wala na si Brother Albert. Pero mas yun nung sabi si Pablo, kakilala mo sa ikisa. And ano kasi, during his sickness, ako yung lagi nasa sabi niya na nakausap. So, basta yung parang brotherly talaga, love talaga, na wala akong masabi. I wish na meron akong masabing hindi maganda sa kanya, pero sa tagal namin magkakailan, more than 20 years. So, wala naman. But very, very loving husband, very mapagmahal na tatay. Actually, every father naman I do believe is a reflection of Jesus Christ.
na in spite of our flaws, in spite of our shortcoming, accepting si Jesus. So, nakita ko rin kay Albert yun, kahit meron siyang hindi parang sabihin natin nakakaaway. Pero yung puso niya pa rin yung kabutihan niya. Nangingiba ako. So, yun lang. I'm so happy na blessing na siya kasi na-witness din yung struggle na parang you don't want to see that sa tao importante sa kamay. So, yun lang. Kwento ko ako isa. Sabi ko naman din na kanilip ako sa ano. Sabi ko sa kanya. Sobrang, yung dream ko, just to share with you, ano siyang open siya. Kasi hindi naging bedridden siya for a time ko, few months. Sobrang hirap. Simpleng pagsakay lang sa kanya. Sobrang struggling talaga. Alam mo yung pag na-assess ko siya, naiyak ako pero every time na nag-pray namin. Alam mo yung sobrang bay talaga Lord. Kasi every time na witness ni Bibel na yung tinigyan na mag-pray kami. Lord, give him strength na just simpleng pagsakay lang sa sasakyan yun. Sabi ako, sobrang hirap. Laki mo. So, for some reason, I witnessed miracle na hindi ko ma-imagine yung exclusive pinararamdaman niya. Pero for some reason, every time na we pray, alam mo, he deep sa niya, he finds strength after we pray. Kaya, sobrang thankful ako na we know for a fact na where he's going. Diba? Kasi returning to our Lord Jesus Christ. Yun naman yung peace na nararamdaman namin in spite of sadness. So, yun lang. I'm thankful kay Lord na hindi na siya, parang walang hindi na-grasp for air. Parang he just left na. So, yun. Thank you Lord na Brother Albert is looking naman. Yun lang. Session po, ayaw kasi ayaw ko talaga magsalita eh. Pero, si Bert, high school pa lang po kami magkasama. 15 years old ako, si Bert 13. Nag-try out po kami sa ECU high school. Kasama na po kami. Kaya hindi ko po masyadong parang get over na kailangan si Bert. So, from then, 30 years na kami magkaalala. Sa high school, basketball, mga sa buhay, family life, marami na akong pinagdaan ng Bert. Actually, masaya. Maraming mga mas maraming masaya ang alaala. Lahat na lang. Kulang na. Kung tutusin, kami ni Bert, kulang na lang. Break na lang hindi namin pagpalit eh. Sa damit, pantalon, sapatos, medyas, sombrero, kami, baret, lahat po. Lahat. Kahit ano po, pwede namin pagpalit. Para lang magkaroon kami ng ginagawa po namin. Hindi ko po hindi po ako maka-recover na kasi po, syempre, nung nagkasakit po si Bert, nung nalaman ko po yun na yung bile duct po, alam ko po naka-recover siya kasi niyayaya na ako manood ng mga motor show. Tapos hindi ako sumasama sa kanya kasi nga medyo busy din sa trabaho. Tapos lately, February, ako naman yung nagkasakit. Nagkaroon ako ng acute pancreatitis.
out of sabi, parang naalala namin siya mag-asawa. Sabi ko, ano ba yung ulit yung sakit ni Bert? Gusto kong malaman. Kasi makaparehas kami ng sakit. So, inalam ko ulit kung ano yung tawag ko sa sakit niya. Tapos, ayun nga, hindi niya sinasabi sa akin na malubaran pala yung sakit niya. Ayaw niya sabihin. Akala niya yung mga anak namin, kasi nag-uusap po yung dalawang anak namin na baka nagkukwentuhan. Akala niya sinabi nung ni Jumbo sa anak ko, yung kalagayan niya. Sabi ko, hindi. Sabi ko, kaya ako naalala kasi nga kagaling ko lang sa ospital. Kalalapas ko lang. So, sabi niya sa akin, Tol, kita-kita na tayo sa Pilipinas. Sabi niya. So, gano'n na ako, nagduda na ako. Ano bigla sabi mo? Yun nga na, hindi na daw siya okay. Ayaw niya akong makita kasi sobrang payat na daw niya. Sabi ko, ako din, pumayat din ako, Bert. Kaso, ginaano ko pa rin siya na baka kaya pang palas ka lang, yun, kaya natin yan. Ako galing sa hospital eh. Nakakawa pa ako, nakarecover pa ako. Sabi niya to, hindi na kasi, na ako eh. Stage 4 na daw, sabi niya. So, yun na, nag-start na, parang napatigil na ako. Hindi ko na alam din sasabihin ko sa kanya kung paano ko na i-comfort o ano mo. Ganda. Kasi ni Bert, puro kami kasi biro eh. Puro kami lagi kami nagbibiroan. Puro kami, kalokohan. Yung parang hindi ko alam kung paano kami mag-uusap ng seryoso. Kasi nga, parang magbigat. Knowing Bert na siya yung tao na matatakbuhan mo eh. Anytime na hindi ka mapapaya sa kanya kahit anong problema na hindi ko ma-explain kung paano sa sobrang dami na namin pinagdaanan mula high school, college, pati buhay pamilya na nandiyan pa rin si Bert, malapit pa rin kami, nagkikita pa rin kami nagka-basketball pagka may kaya pa namin mag-basketball. Pero, yun nga, nung Monday, na nag-exercise ka kami mag-asawa, ng umaga, sabi nga ni Isa na hindi na daw makausap ng matino si Bert. So, parang, na iba na yung, ano siya. So, ako naman, patigil na ako. Hindi ko na alam kung paano kung sasabihin ko, o paano ko din sasabihin ko ang isa, o ano. Ang hirap kasi di ko akalain na parang pag nag-uusap kami ni Bert, di naman kami nag-uusap tungkol sa mga sakit-sakit. Lagi lang sa family, o kaya kung pwedeng pagkakitaan, magagawa namin, mga bata, ikasasaya nila, kung saan namin sila pwedeng dalhin, bakasyon, ganyan, gano'n. Pero kasi nung nalaman ko nga na gano'n na si Bert, nag-insist pa rin ako na dalawin siya. Kaya napagbigyan niya pa ako ng isang beses. Napunta pa siya sa Azul. So, ayokong pakita sa kanya na parang ako din na nasasaktan ako eh. Nung nakita ko nga si Bert na iba na, payat na, sobrang payat na ni Bert. Hindi ako makapaniwala kasi sa Bert. Wala ba, nung high school pa lang kami, malaki na siya eh. Talagang Pero dahil nga athlete siya, kaya niya yung katawan niya eh. Pero pinipilit ko talaga na, Bert, tabala mo. Baka pwede pang kaya pang gamutin or ano man na kung iparamdam sa
ano sa family mo na ikaw yung nag-give up na dahil ayaw mo mahirapan ka o nasasaktan ka, di ka makatayo, di ka makaupo. Doon pag ako na lumapa ka naman, pero hindi ko matanggap. Kaya, pero sabi ko nga, nag-pray ako after ko nang galing sa trabaho ng Monday, if it's God's will, yun ang dapat masunod. Iniling ko lang kay Lord na parang tulungan niya kami o ako na tanggapin. Kasi si Bert, parang kapatid ko na si Bert. Mas ano pa nga siya eh, kumbaga yung family ko, parents ko, mga kapatid ko, malapit sa family ni Isa, sa family ni Bert, si Tita, mga bata pa kami, siya nag-aalaga sa amin eh. So, kahit sa Pansay, doon ako natutulog sa kanila, high school kami. Kaya hindi ko maano, lahat ng pwedeng gawin, ginawa na namin ni Bert dati, lahat ng sports, pinaka-try namin, skateboard, rollerblades, basketball, lahat na volleyball, kung ano yung pwede namin pagkaabalan dahil kami magkasama. High school, sabay din kami gumraduate. Kasi si Bert, second year siya, third year siya ng PCU. Second year pala, tapos ako fourth year na ako. Tapos nag-stay pa ako ng 2 years, another 2 years sa fourth year. Kasi nga dahil athlete kami, kailangan 18 years old ako gumraduate ng high school bago mag-college. So sabay kami ni Bert gumraduate na. Second year siya, third year siya, fourth year siya. Kasama ko na si Bert. No? So hindi kami nag-iwalay. Kahit sa mga church, try namin ng mga church, kung saan, di ba? Kaya hindi ko talaga lubos maisip na aabot sa gano'n. Pero, wala naman akong choice eh. Gusto ko lang din parang sabihin na, Bert, thank you sa 30 years na nagsasama natin. Kahit na, alam mo na, hindi naman tayo naghanap ng sobra. Lagi lang tayo nandiyan sa isa't isa. Nagtutulungan. Salamat, Bert. Hindi ko alam kung bakit ako magsasalita, pero yung kung sasabihin yung kung gaano ko kilala si Albert. Kasi sabi ko na, parang kapatid ko na talaga si Bert. Parang kapatid ko si Bert. Kasi bukod sa amin, meron din siyang marami pa kaming mga kaibigan na wala pa dito. Siguro baka mamaya or bukas makapunta sila. Yung mga teammates din namin high school. Madalas nakakasama pa rin naman namin kami. So hindi rin nila masyadong kasi nga si Bert yung pinakabata sa amin. So parang hindi rin namin masyadong tagda. Pero yun nga kay Bert, gusto ko mag-thank you talaga sa lahat ng pinagsamahan namin. Pero din sa family niya kay Isa. Kahit na hindi naman kami masyadong lately na nakapag-usap or nandun pa rin nakamustahan. Kasi hindi ko rin malalaman na may sakit siya kung hindi ko rin siya kinamusta. Hindi ko rin malalaman na grabe na pala yung kalagayan niya. Ang mahirap din doon, ayaw na kasing pasabi sa iba. So, parang naiipit din ako. Kasi alam ko yung kalagayan niya, pero hindi ko
alam kung paano ko sasabihin sa mga kaibigan namin. Katulad example si Frank. Hindi ko alam, sinabi ko sa kanya na wala na si Bert. Nagulat siya. Kasi nga, last, dinalaw pa siya ni Bert. So, parang nagulat siya. Kaya yun, para din po matapos na. Kasi, pag iniisip ko, medyo ano rin ako. Bert, thank you sa lahat. Nagsama natin sa family mo. Sa wife mo kay Isa. Sa family ni Isa. Binelcome ko. Hindi lang ako, pati yung family ko. Sa simula noon, kakasama na tayo. Maraming salamat. Sa friendship, sa brotherhood. Alam ko na sinabi mo sa akin na masaya naman. Naguling pusap tayo. So, yun yung pinangahawaan ko. Alam ko na nasa langit ka na. Piling mo na si Lord. At sana, I pray na gabayan mo kami lahat sa buhay na ito na hinaharap namin. Lalo na yun si Jaco. Kasi para sa akin, mahirap yung kalagayan niya na mawalan ng magulang napakabata pa. So, di man na-experience ng lahat, pero mahirap po yung mawalan ng magulang. Lalo na bata pa. Yun lang po, marami pong salamat sa pakikinig niyo sa story ko. Thank you po. Ako na daw. Mag-kiss ko kila lang ako. Ay! Kami ko. Okay po. Ang ikwento ko na lang po ay yung paano yung naging journey niya. June last year, nung siya po ay nagkaroon ng dalawang symptoms na yung naging daan para magpa-laboratory kami. Yung urine niya dark, like tea colored, and then bubbly, extra bubbly, and then yung eyes niya nag-yellow. Tapos nagpa-lab kami. Tapos nataas na yung, may mga matataas sa kanya. Tapos nagpa-check up kami. Tapos ang sabi ng doktor is it's most probably hepatitis A. Binigyan siya ng mga gamot para sa hepatitis A, and apparently meron din daw siyang gallstones. So binigyan din po siya ng gamot para sa gallstones para daw matunaw. Tapos 3 weeks na siyang umiinom ng gamot. Sakto naman po, ako naman po yung na-hospital dahil sa appendicitis. So sabi niya, Mami, baka pwedeng magpa-confine na rin ako. Kasi nandito ka na rin lang, sama na ako. Sabi ko, hindi. Para si Pogi, para si Albert. Ako muna. Paglabas ko, ikaw naman ipapasok ko. So, lo and behold, nakalabas po ako. Tapos siya naman po yung pinasok ko. Naghanap po ako ng doktor na specialista sa gastro doctor sa intestine, gastroenterologist. And then, nag-request siya na ipa-confine siya while doing the test. Kasi gusto po niya makapagpahinga. Dahil
weeks na po siyang hindi nakakatulog ng dire-diretso. Sa sobrang kape, tapos naninilaw siya. Tapos, so na-confine siya ng Saturday, August 3. And then, August 4 ng madaling araw, nagpuntahan lahat ng mga doktor sa niya. Stop lahat ng labs, stop emergency. Kasi, it's not hepatitis A pala. It was bile duct obstruction. Parado yung bile duct niya. So, lahat ng mga toxins na dapat ay lumalabas sa katawan niya ay iipon. Kaya may mga tumataas sa kanya, like the bilirubin tumataas. Kaya siya naninilaw at nangamatay. Tapos, nalalaso na pala siya nung mga toxins na yon. And yung mga gamot na binigay sa kanya ay hindi akma. So, it was a misdiagnosis. At dahil po doon, yung kidney niya naapektuhan din. So, he underwent 3 months of hemodialysis. Tapos, nagpasalamat kami sa Diyos dahil after 3 months, nakagraduate siya sa dialysis. Sabi ng doktor, yung kidney doctor is, it's a miracle na mapag-graduate kita. Dahil 3 buwan na tayo nag-dialysis, supposed to be permanent na, pero napag-graduate kita. So, i-schedule na natin yung surgery para maiayos na natin yung bile duct mo. So, ano pa kami? Happy kami. Kasi, gearing up na kami sa surgery. So, laboratory kami, ganyan ng November. Kasi ang surgery is November. Tapos, nagkataon naman na nagka-fever siya, na 3 consecutive days na fever. So, sabi ng doktor, ng surgeon niya, is i-admit na lang kita para i-assess ko kung ano yung problema. Tapos, pre-op labs na rin naman kita. Kaya alam ko, ang nangyari, siguro, doon sa bile duct na yun, kumuha sila ng mga samples. Biopsy sila, clear. Walang cancer. It's just like abnormalities doon sa bile duct. Parang yung cancer mo. Come November, nakita nila sa pag-assess nila, merong mga mass sa liver. At yung mass na yon ay nanggaling sa bile duct. So, biopsy, after 9 days, lumabas ng resulta, bile duct cancer with liver metastasis. In 2 months, stage 4. That twin. From no cancer at all, stage 4 liver months. So, naiba yung plano, course of plan, instead of surgery, naging chemotherapy. Dire-diretso kami chemo. Ang problema is, yung chemo na delay dahil lagi siyang nagkakaroon ng infection from the bile duct. Na-confine kami ng December 16, doon kami nagpasko sa mga Tibet hanggang December 31. Pinalabas lang kami ng December 31 in time for the New Year. Bumalik po ulit kami ng January 6 after New Year. Balik po ulit kami at ginamot po siya. Parang pinag-break lang po kami ng 1 linggo. Yung sabi ko, Pastor, please Lord, break lang, break. Pinalabas po kami 1 week, pinabalik din mo kami. Tapos, come February, ano yung sinasabi ni Ben, tsaka ni MJ, nakita na yung deterioration sa katawan ni Daddy. Hindi na siya masyado makatayo, hindi na siya masyado makaupo. Yung lower back niya, masakit. Dahil he lost so much weight, na yung bones niya ay kasi
wala nang muscle, wala nang fats. So, nag-friction na yung, yung bones niya. And nagiging brittle na rin. So, the chemotherapy didn't work. Sabi niya sa akin, Mami, papangit na to na papangit. Papangit na ako na papangit. Ayokong makita niyo ako na mas papangit pa dito. Hindi nag-work yung gamot. Nakailang chemotherapy na tayo. Nagpalit pa tayo ng another chemo protocol. Pero taas na rin ang taas yung tumor markers ko. Ibig sabihin, hindi gumagaling yung sakit ko. Sabi niya, uwi na lang tayo. Sabi ko, Daddy, wag. Sayang naman. Baka pwede pagbigyan pa natin. Sabi niya, ayoko na. Pagod na ako. Lagi na lang tayo dito sa hospital. Every 2 weeks, nasa hospital kami. Same scenario, infection. Payat na siya. Hirap na siyang maupo, hirap na siyang tumayo. Yun yung sinasabi ni MJ na dahil ayaw niya magpa-ambulance, pinipilit niya tumayo sa hospital bed para makaupo sa wheelchair, para makasakay sa Innova na napakababa. Kahit masakit, pinipilit niya. Kasi gusto niya lumaban. Pero ang sabi niya sa akin, ito yung binigay sa akin sakit, anong gagawin ko? Alam ng questioning ni si God. Sabi niya, alam, questioning ko, Diyos. Hindi nalaban ako. Pag hindi ko kayanin yung laban, wala. Nandun na lang ako. At least, safety na kayo. Sabi niya, safety na kayo, safety na si May, safety na si Mami. Sabi lang niya sa akin, Mami, iisa lang ang anak mo. Alagaan mo yan. Dahil, paano magkawala ako? Sino lang magpapatay sa iyo? So, pagdating ng March, sa birthday, time for his birthday, nag-decide na siya na hindi na magpa-hospital. Ayaw na niya. Gusto na lang niyang umuwi. Kasi sabi niya, mas masaya siya sa bahay. Mas masaya siya pag nandun siya sa bahay kasama ang buong pamilya niya. So from then on, nasa bahay na lang kami. Naka-enroll siya sa hospice care. Pumupunta yung doctor sa bahay namin every week. And every week, bad news ang narinig namin that he is deteriorating. And pagdating ng I think that was last Sunday, itong Sunday lang, napuna namin na hindi na siya masyado nakapagsalita ng malinaw. Tapos hindi niya rin siya nakakatulog. And he was restless and agitated. And he was having hallucinations and deliriums. Tapos, sinabihan ko na nag-message na ako sa mga friends na sabi kasi ng doctor is he is nearing the end. So, kahit ayaw po niya na ipagsabi, kasi ayaw po talaga niya, yun po talaga yung wish niya, huwag ipagsabi. Kasi ayaw niya maalala siya na gano'n, na may sakit, na mahina, na kaya. Ang gusto niya, maalala siya na masaya. Ang maalala lang yung mga fun memories. Yung mga rides, basketball, camping. Yan yung gusto niya maalala ng mga tao. Kaya lang I have to tell.
Kasi, syempre, baka mag-cancel sa akin. So, pagdating ng Wednesday, in time for the weekly assessment ng doktor, ang nasasabi na lang niya is parang sobrang labog na ng mga sinasabi niya, no? Kahit pinakausap ko, medyo nakapikir, parang pumipikit siya, parang hindi na siya pinagila siya na kanya. Tapos, sabi ng doktor is it's just a matter of time. It may be short hours to short days. Dahil papunta na siya doon. Yung kahapon. Tapos, hindi na rin siya nakausap ng doktor. Puro na lang, puro na siya. But I can still remember yung sinabi niya sa akin. Na, kasi every morning, bago ako nagigising, as early as 3 o'clock, kumigising ako para lapitan siya. Tapos, lagi ako nagsasabi, good morning, Daddy. I love you, Daddy. Nakapagsalita siya, nagtapahan na, I love you too. Tapos, umaga, ng Wednesday, the usual, punta ko, good morning, Daddy. Sabi niya, good morning, pero super hindi nilinaw. Tapos, I love you, Daddy. Sabi na, I love you too. Yun lang yung huling sinabi niya sa akin na words is, I love you. Tapos, hindi namin siya masyado nakausap. And then, yung doctor, ang sabi, resitahan kami ng sandabakak ng mga high-level pain meds like fentanyl patch, fentanyl na ampule, nagpa-schedule na ng nurse para maglagay ng para sa swero, ganyan. Kasi hindi na siya kumakain. Hindi na siya rin pwede kasi prone na siya sa aspiration. Pero hindi na niya hinayaan na makabili pa kami noon. Nung hapon din na yan, kahapon, nagpahinga na rin siya. Kasi ganyan po si Daddy, ganyan po si Bert, practical po yan. Kung nakakatipid, magtitipid po yan. Tsaka yan, sabi nila, generous. Totoo po, generous sa iba. Kahit sa kanya hindi. Kapag may gusto ako, may gusto si Jumbo, bibili niya yun. Kahit siya, kailangan niya. Hindi niya bibili. Ang lagi niya sinasabi sa amin, di ba nila si tatay? Huwag lang yung mga anak. Tataw yung tatay namin. Di ba nila si tatay? Lagi siya gano'n. Pag gusto ko ng naralan yung labubu fever, na labubus, tawag sa akin, Mami, labubu. Dahil binibilan niya ako ng mga labubu. Pati Molly, binibili niya sa akin, Molly, ang gusto mo. Gusto ko yung 400% na Molly. Kasi paglabas natin sa ospital, bilid ka. So kada lumalabas kami ng ospital, bumibili mo ako ng Molly. Ganun po siya ka-generous. Kaya lang, pahinga na rin talaga siya eh. Ang sabi niya sa akin, okay na ako mawala. Kasi, maayos na buhay yung, sabi niya, maayos na kayo, maayos na si Mami, maayos na si Baby. Kahit mawala ako, maganda ang magiging future niyo. Kaya okay lang. Sabi niya gano'n. Tapos sabi niya, maiksi ang buhay. Maiksi ang buhay, sabi niya, hanggat buhay ka, ibigay mo yung time mo sa family.
sabi niya, pag nawala ako, ikaw na bahala kay mami. Ikaw na bahala kay Lady. Ikaw na rin bahala kay Jumper. Dapat close pa rin yung magpipinsan. Sabi. Sabi pa nga niya, doon sa caregiver niya, Kenilo, pag namatay ako, okay lang, kasi may kapalit ako, si Jumbo. Yan hinili ko. Sabi lang gano'n. So masaya na ako pag mawala man ako, at andyan naman si Jumbo. May kapalit na. At isa rin po sa mga wishes niya is to be cremated muna bago ang viewing. Ayaw niya ng kabako. Kaya lahat ng wish niya, sinunod namin. At ayaw din po niya na masyadong madaming dekorasyon and all. Ayaw po din niya. Gusto po niya as simple as possible. Dahil ganun po siya, simple tao. Pero, meron siyang, peace. May kapanatagan siya. Kasi alam niya na merong Diyos sa puso niya. Kala pa niya yan. Pero pag nag-usap sila ni MJ, malalaman ninyo, pinag-usapan nila na it's not about religion, it's about faith. Kahit sa gitna ng pinagdaanan niya, ang sabi niya, okay na ako. Kasi, hindi ko hawak ang buhay. Hawak ng Diyos ang buhay natin. And kahit kung towards the end na of this journey, ang lagi niyang sinasabi, I don't know, it's kind of weird, pero ngayon na-connect the dots ko na, lagi niyang sinasabi na meron daw siyang nakikitang very white na nasa ceiling. Sobrang puti, napakaliwanag. Tapos, meron daw nakaupo sa trono na kulay puti at nakatingin daw sa kanya. Sabi ko, Daddy, nagpupo ka sa heaven, sana tinitignan na. Ilang beses niya sinasabi yun. At ilang beses din niya sinasabi, yung batang babae na naka-bands, lagi daw tumitingin sa kanya na hindi. Ninimitian siya. So sabi ko, ano yun? Guardian angel niya. Guardian angel niya yun. Binabantayan na siya. So, kinuha man siya ni God sa atin. Hindi man natin na siya makakasama sa rayo. But in spirit and in heart, nandiyan sa atin. Magkakaroon siya ng, I'm sure, naiiwan siya sa inyo. Just as, naiiwan siya sa buhay ko. Ayun na, tama. Tsaka na. Meron pa tayo ilang to eh. Para po sa pangwakas na inyo, tayo tayo.
Tayo po ay lumapit sa Diyos. Tayo po yung manalangin. Tunay nga, Panginoon, sa bawat panahon na inyong pinagkakaloob ay merong dahilan at merong layunin. O kaya ito po ang aming pinagpapasalamat sa mga oras na ito. Ang kamatayan ay itihan lang upang aming ipagdiwang ang inyong katapatan at kabutihan na inyong pinaranas at ipinalaman sa nagdaang mga panahon. Lalo tigit sa pamilya ng aming kapatid na namayapa, ang aming kapatid na Albert. Tunay nga, Panginoon, na ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa inyo. O kaya ito po ang aming pinagpapasalamat sa mga oras nito. Na nakamtanan ng aming kapatid na Albert ang tunay na kapayapaan at kagalingan na nagmumula sa inyo. Panginoon, hindi man namin alam kung anong inyong dahilan at layo para sa amin. Subalit nakatitiyak kami ng lahat ng nangyayari sa aming paligid at sa aming buhay na mayroong dahilan. O kaya, Panginoon, kami po ay nagpapasakop sa inyong kalooban. Kami po ay patuloy na nagnanais na pagpasakop sa inyo mula ngayon sa mga susunod na taon ng aming buhay. Maging kami man ay makaranas ng mga mabibigat na hamon at pagsubok. Maging kami man ay makaranas ng tagumpay o kabiguan. Kayo pa rin, Panginoon, na patuloy na kikilalanin at sasambahin sa lahat ng oras at panahon ng aming buhay. Panginoon, dalayan ko po ang Desacola family, ang Dasig family, at ang bawat isa nagmamahal at nagmamalasakit sa tahanan ito. Patuloy naman namin padama ang aming pagkakaisa, ang aming pagkakapatiran, lalatigit, Panginoon, sa ganitong mapanghamong panahon. At magdulog naman ng pag-asa ang iyong pagkabuhay na maguli. Nang sino mang sumampalataya sa inyo ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ito po ang aming pinangahawakan sa mga oras nito, Panginoon. Sapagkat iyong Diyos na buhay, magpakailanman. Panginoon, ingatan niyo po kami sa aming pasamantalang pag-iwalay sa gabing ito. Bitbitin namin at damhin ang pag-asa at kaliwanagan na nagmumula sa inyo. Ang katatagan at pananampalataya na nagmumula sa inyo. Ito po ang aming pagsawat panalangin ng may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ang Diyos na makapag-iingat sa inyo mula sa pagkakatisod at makapag-aharap sa inyo ng walang kapintasan na may malaking galak sa harapan ng kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa kanyang kapurihan at kadakilaan, ang kapangyarihan at kapamahalaan mula ngayon at magpakailanman, siya nawa. Amen. 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 Kapagpalang gabi po sa ating lahat. Paalala na po sa ating